Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Bitcoin. At ayan, mukhang nasa isang napakalagang yugto ngayon ang presyo ni Bitcoin. Kaya naman marami ang nagtatanong. Ayan, malalagpasan ba ni Bitcoin ang crucial resistance level o babagsak ito pabalik sa $70,000? Yan, matapos po ang mini crash kamakailan dahil sa US CPI data, muling bumangon ang presyo ni Bitcoin sa $97,000. Pero, sapat na ba ito para maitulak ang presyo pataas? O may mas malaking pagbagsak kaya na paparating? Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, umpisan po natin sa kung ano po ang crucial resistance at bakit po ito mahalaga. Bago po natin pag-usapan ang kasalukuyang presyo ni Bitcoin, mahalaga pong maunawaan muna natin kung ano po ang resistance level at bakit po ito mahalaga. Sa mundo ng trading, ang resistance level ay isa po itong presyo kung saan maraming investors ang nagbebenta ng kanilang assets na siyang nagiging dahilan upang bumagal o huminto ang pagtaas ng presyo. Ayon sa mga eksperto, ang kasalukuyang crucial resistance level ni Bitcoin ay nasa $97,530. Ibig sabihin, kung hindi nito malalagpasan ang presyong ito, posibleng bumaba ulit si Bitcoin. Sa kabilang banda, kung magtatagumpay po itong lampasan ang resistance level na ito, maaaring magtuloy-tuloy po ang pag-angat ng presyo nito. Ngayon ay ano po ang nangyari kamakailan sa presyo ni Bitcoin? Yan, nito pong nakalipas na Miyerkules, yan, matapos lumabas ang US CPI data, bumagsak ang presyo ni Bitcoin sa ilalim po ng $93,000. Yan, pero mabilis din po itong bumawi at umabot sa $97,000. Ang ganitong volatility o matinding pagbabago sa presyo ay nagresulta po sa $75 million na BTC liquidation sa loob lamang ng 24 oras. Ngayon ay marami pong market analyst ang nagbabantay kung may sapat na lakas si Bitcoin para malampasan ang resistance levels na $97,530. Ngunit kung hindi po nito kayang manatili sa itaas ng level na ito, maaari po itong bumagsak pabalik sa $92,110 na siyang pinaka-critical na support level sa ngayon. Ngayon ay ano po ang posibleng mangyari kung bumaba si Bitcoin sa ilalim ng $92,110? Yan, ayon po kay Ginoong Ali Martinez, isa po siyang kilalang crypto analyst, may malaki pong gap o kakulangan ng suporta sa pagitan po ng $90,000 hanggang $70,000. Ibig sabihin, kung babagsak po ang presyo ni Bitcoin sa ilalim ng $92,110, maring lumakas ang downtrend at bumagsak ito sa $70,000 o baka mas mababa pa. Ganun pa man, hindi lang ito ang tinitingnan ng mga eksperto. Sinasabi rin ng ibang analyst tulad po ni Rec Capital na kung si Bitcoin ay makapananatili sa itaas ng $97,700 ay maaari daw itong magpatuloy sa kanyang bullish trajectory. Ayan, or upward trend. Ibig sabihin, kung magiging malakas po ang buying pressure, may posibilidad na maabot ni Bitcoin ang mas mataas pang presyo. Ngayon ay bakit nga ba bumababa ang retail participation kay Bitcoin? Yan, isa pang napansin ng blockchain analytics firm na Sentiment ay ang pagbaba ng retail participation kay Bitcoin. Ang ibig sabihin po nito ay mas kaunti na ngayon ang maliliit na investor o traders na pumapasok dito sa Bitcoin market. At ang dahilan? Ayan, ang dahilan ay takot po sila sa posibleng pagbagsak ng presyo. Sa kabila nito ay ayon po sa historical data, kapag natatakot po ang maliliit na investors at umaatras sila sa market, madalas po itong nagiging positive sign, yan, o positibong senyales para kay Bitcoin sa mid to long term. Yan, at ang tanong ay bakit?
Ito po ay dahil ito po ang pagkakataon na ginagamit ng mga malalaking investors o whales upang bumili ng Bitcoin sa mas murang halaga. Ngayon ay ano po ang nangyari sa mga Bitcoin whales? Sa kabilang banda, habang bumababa po ang retail participation, ang mga Bitcoin whale accumulation naman ay lumalakas. Ang mga whales ay malalaking investors na may hawak na malalaking halaga ng Bitcoin. Ayon po sa CryptoQuant, ang kanilang aktibidad or activities sa spot market ay nasa pinakamataas na antas sa nakalipas po na maraming taon. Kaya historically, kapag ang mga whales ay hindi po nagdi-deposit ng kanilang Bitcoin sa mga exchanges, ito ay madalas na sinyalis ng paparating na rally o pag-angat ng presyo. Kaya ngayon, maraming investors ang nag-aabang kung ito nga ba ang simula ng panibagong bullrun sa Bitcoin market. Ngayon ay ano po ang posibleng magiging epekto ng Bitcoin Reserve Bills? Ayan, sa Reserve Bills naman po tayo. Ayan, ang isa pang malaking usapin ngayon ay ang tungkol sa Bitcoin Reserve Bills. Ayon po kay Ginoong Matthew Siegel, Head of Digital Assets ng VanEck, kung maipatupad ang mga panukalang ito, maaaring magkaroon daw ng $23 billion na buying pressure sa market ni Bitcoin. Ibig sabihin, may posibilidad na bilhin ang halos 247,000 na Bitcoin kung mangyari ito. Maaari pong magdulot ito ng malaking pagtaas sa presyo ni Bitcoin sa hinaharap. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado rito kay Bitcoin. Para sa atin ay napakahalaga po ng mga ganitong balita upang makagawa po tayo ng mas matalinong desisyon sa ating investments. Kung ikaw po ay isang long-term investor, maaaring maging magandang oportunidad ang kasalukuyang market conditions para bumili ng Bitcoin sa mas murang halaga bago po ito muling tumaas. Pero kung ikaw naman ay isang short-term trader, dapat ka pong maging maingat dahil sa mataas na volatility ni Bitcoin ngayon. Importante po ang tamang risk management gaya ng paggamit ng stop loss orders at pagsunod sa tamang trading strategy. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa ngayon ay nasa isang critical na sitwasyon itong si Bitcoin. Kung malalampasan po nito ang $97,530 na isang resistance level, maaari pong magpatuloy ang pag-angat nito. Pero kung babagsak ito sa ilalim ng $92,110, posibleng makaranas tayo ng mas malaking pagbagsak at umabot po sa $70,000 o baka mas mababa pa. Kaya para po sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin, mahalagang manatili pong updated sa market trends, magplano ng mabuti at siguraduhin na handa po tayo sa anumang posibleng mangyari sa Bitcoin market. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.